Tatanungin ko muna, magkano nagastos mo? 590 po. 650,000. 1 million po. 510,000. Ako po 200. Gaano kay karami? 200. Isipin mo sa 200 na yun, may 1,500,000. Abay, teka muna. Milyones yan. The last time na nag-uusap kayo, anong nangyari? Binlock na po kami, hindi na po kami kinakausap. Okay. Mag-due process daw po kami. Mag-due process. Can you believe this? Wait and earn agreement. Is there such thing as a wait and earn agreement? Tapos hindi naman nilang deliver. Yan po yung maliwanag, estafa, at hindi ordinaryong estafa. Yan po ay syndicated swindling o Naku. syndicated estafa. Kasama ko po yung mga kapwa ko nagrereklamo sa isang tao na nakilala ko sa social media. Ako po ay hinikayat niya na maglagay ng puhunan sa isang negosyo ng mga sapatos. Bukod sa social media, talagang pinapupunta ka, ini-invite ka doon sa store na meron siya. Which is ito po ay 4 na branches naman bukod pa po doon sa aunt's closet niya. So 5 po yun. Na physical naman po talaga na meron. Nung pinuntahan po namin siya, okay naman po sa mga unang panahon. Maayos ang kita, maayos ang pag-iikot ng business niya. Bali, dumating din po kami sa point, parang kami na inamunan, kami pa yung nagtatrabaho doon. Kami nagsishare sa social media para lumawak po yung kanyang business at kumita. Dahil isa kami sa namuhunan sa kanya, ang gusto po namin ay maibilik din naman yung aming pinuhunan ng may interest po. Sa una pong mga panahon, naibabalik naman po ng maayos ang aming pinag-usapan. Ngunit itong mga lumaon ay hindi niya na natutupad yung kanyang pangako. Nawala na siyang ibinabalik. Kayo ba'y mga gumagawa ng sapatos o nagbebenta ng sapatos? Kapartner po kami sa kanyang puhunan sa sapatos na binibenta po. So nakiride on ka, naghanap ka ng ibang kapareho mo na makikiride on. Opo. O, recruitment yun. Ilan ang hikayat mo? Ang pamilya ko po, anak ko at saka asawa ko at nanay ko. Alright. Habang pinakikinggan ko, habang pinanunood ko yung mga salaysay ninyo kanina nang iniimbestigahan kayo at na-produce na natin, hindi na bago to. At nakita ko na to ng mga panahong 2003, 2004, kasagsagan ng mga networking. Dito sa inyo, hindi pinapalabas na networking. Opo. Pero kung tutuusin, networking, medyo padami kayo ng mga kasama. Gusto kong sabihin, nagsimula kayong sumali na inganyo or meron nag-imbita sa inyo, kaibigan, paano ba? May nag-imbita sa inyo? Noong 2019 po, nagsimula na po siyang mag-business ng ganyan. Ang nangyayari po ay kami po mismo, kukuha kami ng sapatos, kukuha kami ng mga order sa iba or sa mga kamag-anak namin. Yung iba, pinaririgalo namin, tapos yung iba, pinibenta namin. Pag may mga order na sizes, o order namin sa kanila, papadala na sa bahay. At na kami ay pumipesto rin sa mga tiyangge. Inaalok po namin sila na pumesto sa mga tiyangge kung saan po sa aming trabaho ay nag-o-open ng tiyangge. Tapos 2019 po, nag-start na rin po siyang mag-alok ng paluwagan. Opo, nagsimula sa mababang halaga, 500, 1,000, hanggang sa lumaki na, nag-wait and earn na po siya, na maglalaga kami ng pera sa kanya. Yun po yung pang-engganyo. Maglalagay ka ng pera sa akin, tapos kikita yung pera mo ng ganito. Oh, nagpaluwagan siya. Yes, opo. Okay, magaling, marunong. Kasi hindi ito yung parang namumuhunan kayo na talagang investment. Kasi pag sinasabi investment, kinakailangan mo talaga ng lisensya sa Securities and Exchange Commission. So, nalagpasan na yun sa pamamagitan lamang ng paluwagan. Yung paluwagan ay parang usap-usapan lang yan. Matutubo ka, maglalagay ka. Pero dito sa parting to, nainganyo kayo dahil may tindahan, lumalakas. Mantakin nyo, kumukuha pa ka ng pwesto sa palengke para magbenta. Sa tiyangge po. Sa tiyangge, para magbenta. Opo. Sino ba naman ang lalakas yan? Ang problema, nasaan? Sa itaas ninyo? Yung mga senior ninyo or upline ninyo or sa ibaba. Bakit humina? Ano ang dahilan na sinasabi na hindi maibigay sa inyo yung naipangakong babalik na pera? Saan daw nagka-problema? Sa itaas, sa baba? O sa gitna? Kasi parang ganyan yan. May sa itaas, sa baba. Hindi pa rin yun. Kasi networking yun . Gusto ko pakita sa inyo, no? Okay. Follow me here. Gaganyan kunyari yan. Gaganyan. Idodrawing ko tapos gaganyan. Example lang to. Gaganyan, gaganyan. So, sige, pakita mo to, James, ha? Ayusin mo. Tapos dadami ng husto. Tama, pa ganyan. So, kakalat. Level to.
So, padami ng padami. Okay. Pyramid po. Okay. Ganito. So, ayan. Sa itaas, tapos may 3, sa ibaba, tapos sa ibaba, may 5, tapos dadami na yan hanggang pataas. So, ang tawag niyan, pyramiding, pero networking ang gamit. So, sinong nasa itaas niyo? Si Rachel Ann Torres po. Ilang kayo sa ibaba niya? Hindi na po namin Oh, hindi na. sigurado. Sigurado. Ilan po kami. Naturalmente, at meron din kayo talaga nagbebenta. I mean, kanakin nyo sa mga tiyangge. Tama, okay? Talagang masipag. Nagbubuhos kayo ng pawis ninyo. True na gusto nyong kumita, palakasin ang negosyo. Ang naging problema, sino ang babalik ng sinasabing tubo na ipinangako sa inyo doon sa pinaghihirapan ninyo? Kanino manggagaling? Sa itaas nyo? Sa ibaba nyo? Kay Paano? Rachel Ann po, sa itaas Sa kanya. Okay. Okay, siya magbibigay sa inyo. po. Opo. Kayo naman, gagawin nyo sa kayo, meron din kayo sa ibaba, nakukunin yung kaibigan, mamumuhunan. Tama? Okay. So sa inyo rin ibibigay ang pera, tapos parang ganyan, di ba? Diretsa po sa kanya. Diretso sa kanya. So, saan humina? Hindi na makapag-remit. Hindi na po. Hindi na makapag-remit yung nasa senior ninyo sa ibaba. Apektado na kayo yung pinangako ninyo sa ibaba nyo. Yan ang istorya. So, malinaw. Yes. Opo. Sabi nyo, hanggang 2022, naging magandang transaksyon ng lahat at payout. Okay, bumukas ang shoe store business para ito. Doon sa mga nakipagbakas kayo. 2023, nang nagsimula nang nagkaproblema yung payout o bayaran dahil humina na raw ang kita ng kanilang tindahan. Opo. Doon manggagaling yung pera ninyo. Opo. Tapos meron kayong paluwagan. Yes. Parang- Bali, yung paluwagan po, nawala na po yun. Dito na po kami So, na. diyan na. Opo. Mhm. So, yung kita sa paluwagan, binigyan din kayo. Opo. Okay. Ngayon, ang magiging yung sa paluwagan, okay na. So, parang pampuhunan yun. Pero dito, parang you're working doon sa mga tindahan na yun kasi nandoon yung kita. Opo. Tapos ibibigay sa inyo. Tama Okay? Sino doon sa mga kapareho ninyo na hindi na nagdadala ng mga customer sa tindahan? Kasi pag hindi ka na nagdala sa customer sa tindahan, hindi ka na bumibili sa tindahan na yan, hihina. Tama? Yes po. Ganun ang istorya. Humina, sa isang linggo, ilang beses ka pumupunta at nag-o-order, tapos nilalabas mo, tapos binibenta mo, pinagre-regalo mo, o nagpapwesto ko sa tiyangge. Siguro po, lagi lang po kami nagsishare ng kanyang business. Pagkatapos, may mga kinukuha po kami isang beses sa isang buwan. O order Gaano kami. kalaki ilang volume na yun? Mga 2,000, mga ganun Okay. po. Ikaw naman, paano po yan? Ano po, pagka December, Okay? pag December po, Gaano doon kalakas? po ako kumukuha sa kanya ng pangregalo sa mga So, inaanak. magkano lahat yung mga, mga- yung Ganun din po, mo? 2,000 plus. Kayo po. Sige. Sa akin, sir, hindi po ako umabot sa nagbebenta ng mga sapatos. Pero nakapanghimok po ako ng mga kamag-anak, kaibigan. Gaano? So, yung mga nahimok mo, sa palagay mo, magkano ka lang na puhunan? Ito pong lately, meron po siyang, may kaibigan po ako na nagbigay ng 300,000 October na wala pong kinita kahit piso. Dahil nakita yung sinasabing physical store or outlet. Yes po. Nakita naman maganda yung pakita nga uli natin yung physical store na nakita natin para makita niyo mga boss, ano? Again, yan yung mga physical store na yan. So, yan po ay talagang kinuhanan po ng mga staff po namin. Ganyan po. So, makikita niyo mayroon sinasabing touch of management and organization. Talagang maganda naman ang kanilang ginawa. I don't know kung pinang-akit lang yan para naman maakit kayo, para naman mainganyo kayo. Sino ba naman hindi mainganyo? Ibig sabihin, marunong. Yes po. Which is marunong naman talaga. Kaya ako, hinahanap ko lang saan nagka-problema. Tatanungin ko muna, magkano nagastos mo? 590 po ang Kayo po, magkano? 650,000. Kayo po. 1 million po. Kayo po. 510,000 po. Ako po 200. So, ngayon, isipin mo, gaano kayo karami? Mga 200. 200. Isipin mo sa 200 na yun, may 1,500,000. Abay, teka muna. Milyones yun Yes sa isang tao na pupunta. Ganyan yung sinasabing mga networking. Ang networking kasi, pag ganyan mga estilo naman. Kung kayo po'y nanonood, bato-bato sa langit, ang tatamaan po, huwag magagalit. Kung kayo mga networking, makinig kayo. Binubuking namin yung sistema na para maintindihan nyo, para pagsikapin ninyo na huwag kayo masyado manloko. Kayo sa mga networking, makinig kayo. Kahit sino pa kayong talpulano, Estas, Judas o Barabas kasama si Satanas. Binubuking namin kayo, wag lang may nagreklamo sa inyo rito. Kahit saan pa kayo. Yung iba nga sa inyo, pumupunta pa ng Dubai,
para doon isagawa, maghasik ng lagim, lokohin yung mga Pilipino roon kasi pagdating dito, mabubuking na kayo. Sana pag uwi nyo rito, may warrant na kayo eh. So, naintindihan niyo bang ibig sabihin? So, dito sa parting to, ang laki ng nawala sa inyo. Dahil lamang sa pang-akit at yung kanilang silo, patibong, lambat, sa mga tindahang maayos naman kung titingnan natin. Sino ba naman hindi madadala niyan? Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi na bago sa akin yan. So, anong pinanghahawakan ninyo na makakaipit dito sa mga pinangakuan kayo? Magdigay ba sila ng cheque, ng talbugan? Yes po. Ilang cheque ang nagtalbugan sa'yo? Sa akin po, meron po akong wait and earn na agreement. Wait and earn? Opo, na pirmado Explain po. to me, anong ibig sabihin ng wait and earn? Pag mag-antay ka, kikita ka. Yes po. Iyan ay sinasabing, ito ho, well, watch carefully, ang ginagamit po nila ngayon, inalalantad na po natin to, ano? So, expository na po ang ginagawa po natin. Hindi na po sumbungan to. Again, expository na po to. Hindi na po sumbungan ang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo, imbestigahan, at nilalantad na po natin. Ito na po yung sinasabing expository type na program na ginagamit po natin. Live na live po tayo mga boss. Okay, sige, pakita po natin. Ito pong sandata nila, ito po yung ginawa nila. Pinag-iisipan po to. Siyempre, may abogado to. Wait and earn agreement. Ibig sabihin, magantay ka para kumita ka. Ito'y kasunduan. Yes. Alam niyo bang ibig sabihin ng ganyan? Iyan ba'y naka notaryo publiko? Hindi po. Yan, pumirma kayo sa likod niyan. Pumirma rin yung may-ari? Yung may-ari po, pumirma po. Okay. Naka-notarize ba yan? Hindi po. Well, pwede na rin gamitin yan bilang isang sandata na na-deliver ba sa inyo pagbabayad? Online banking lang. So pumapasok ba yung pera sa online bank ninyo? Opo. Bakit nandito na kayo sa akin ngayon? Hindi na nangyari yan? Hindi na po. Kumbaga, hindi niya na mabayaran sa sobrang dami. Yes po. Ang dami mong hinikayat ng negosyo. Marami po masyadong nahikayat ng negosyo. Sa sobrang dami, hindi na malaman kung sino mga babayaran. Kumbaga, naging sakim. So itong ating gagawin, the last time na nag-uusap kayo, anong nangyari? Binlock na po kami, hindi na po kami kinakausap. Okay. Mag-due process daw po kami. Mag-due process. Opo. Can you believe this? Gagawa ka na ng kalokohan. Gagawa ka na ng kabalbalan. Gagawa ka ng bagay na illegal. And then hahamunin mo yung tao, ang mismong batas na po protekta laban sa panggagancho nitong mga dorobo. Yun mismo ginagamit nila, hahamunin pa. Sus Mariosep naman to. Kung talagang may krimen, may panloloko, may panlilinlang, protektado kayo. Kaya meron tayong hukuman. Ngayon, meron din tayong tagapagpatupad ng batas kung merong gumawa ng kalokohan. Kaya itong parting to, ayaw na ayaw kong sabihin nila, kung gusto niyo maghukuman na lang tayo para may due process tayo rito. Anong due process dito? Non-delivery, breach of contract yung nangyari. Breach of agreement. Ibig sabihin, hindi ibinigay sa inyo, nangako sa inyo. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipinong naghahanap ng tunay na sapatos. Ginoong Ben Tulfo. Naku, Yes Mariosep. Umaga po. Naku po. Siguro, attorney, nahahabol mo rito. Ano? Look at this kind of agreement nakalagay dito. Wait and earn agreement. Is there such thing as a wait and earn agreement? Oo. Matindi po yung wait and earn agreement na yan. Tapos hindi naman nilang deliver. At sabi ng gano'n, mag-due process na lang tayo, which means doon na tayo sa the proper forum, the court. Can you imagine the audacity? What do you think, attorney? Opo, medyo matindi nga po yan. At yan po yung maliwanag, estafa, at hindi ordinaryong estafa o panluloko, pangumit, at pagpapakinabang sa pera ng ibang tao, Ginoong Ben Tulfo. Yan po ay syndicated swindling o syndicated estafa. Okay. Maliwanag po yan sa mga ilalim ng mga batas ng uniral. Artikulo 3.15 Kodigo Penal ng Pilipinas, binabanggit po dyan ang kasong estafa. Nagpapanggap silang may kakayahan sila na bigyan ng malaking kita itong mga tao na naglagak ng puhunan. Gayong wala naman pala silang kakayahang gumawa nito. Yan po ay pinarurusahan ng Section 1 PDA 1689, Syndicated Estafa. Ang ibig sabihin po niyan, parusang pagkakabilanggo habang buhay at habang nililitis po, Ginoong Ben Tulfo, sila po ay papasok sa kulungan walang piyansa. Naku. Dahil karumal-dumal na krimen po yung ginawa nila. So, gaano ang tagal na pag-aantay ninyo? Depende po sa slot na makukuha niyo po, sir. Okay, depende raw sa slot. Depende pa, may kondisyon pa. Yun. Medyo doon. Yan po ay maituturing na bahagi po ng panlilinlang upang ang mga tao ay maglagak ng pera
ibigay ang tiwala sa kanila, ibigay ang pera dahil sa tiwalang yan. Pero pagkatapos, wala talagang kakayahan dahil ito po yung patunay eh. Ito po mismong mga naglagak ng puhunan ang ginagamit na bumili ng produkto para lumakas ang bentahan. Nako po. Yung ginisa sa sariling mantika, attorney. So, tingnan natin dito, ang sa law enforcers, nandiyan pa sa gilid sa linya ng telepono na. Police Lieutenant Colonel Bernard Lau ay Chief Anti-Fraud Commercial Crimes Unit ng CIDG. Colonel Lau, good morning, Colonel. Sir Ben, good morning po. Siguro naman napakinggan mo, what do you think bilang law enforcer and kasi na anti-fraud commercial crimes, anong nakikita ninyo ngayon, Colonel? Kagaya po ng sinabi ni Atty. Batas Mauricio, sir, no? Talagang isang maliwanag po na panloloko ito. Yung scheme na ginagamit nila, yung katulad doon sinasabi nilang mayroon yung wait and turn. May observation na it's the valid agreement between the parties. Sa akin is maliwanag po na may nilabag na batas. At saka mayroon pa po tayong gagawin dyan, no? Pag the moment na after we file the case against the perpetrator, itong mga nanloko, meron pa po tayong pwedeng gawin dito. Siguro hindi ko na po babanggitin dito. I understand. I understand. Thank you, Attorney Batas Mauricio. Colonel Lau, ganitong gagawin na namin. Huwag na natin pag-uusapan ng mga detalye kung ano man yung mga strategy na gagawin ninyo. Well, that's an operational aspect, so hindi kami makikialam. We leave it all up to you. We'll assist you and bring this complainant and then encourage na yan, mag-file sa inyo. Medyo marami-rami ito. Yes, sir. Okay? Thank you so much, Yes, Colonel Lau. Walang problema, sir. Welcome po ang inyong programa sa amin, sir. Alright, sige, ganito ang gagawin natin. Huwag na natin pag-usapan, ipresentan na lang natin yung inyong problema. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan pagdating sa mga operational aspect ng mga law enforcers. May mga strategy tactics dyan eh. Okay? Salamat po, sir. Walang ano man. Pag-usap tayo sa baba. And then, makikipagtulungan sa atin ang mga alagad ng batas. Ito po, nag-iisang pambasang sumbungan, tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Hindi kami nagbibiro. Ako po si Ben, nakasalamin. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.